sa pelikula nangyayari ang nakawan sa kasino. Sa Las Vegas sa Amerika, isang kasino ang nabiktima. Nakunan pa sa CCTV yung suspect habang tumatakas sa Bellagio Casino. Armado ng baril, tinangay niya ang casino chips na nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Siya rin ang suspect sa pagnanakaw sa isa pang kasino noong isang linggo. Tinutugis na ang suspect, natangay man niya ang casino chip. Baka daw mahirapan ng suspect na ipapalit ito sa pera. At balik po tayo dito sa Pilipinas at ang ating pangunahing balita ngayong gabi, imbis na tuluyan ang matapos, lumikha pa ng mga panibagong katanungan ang pagkaabsuelto sa grupo ni Hubert Webb. At sa Visconde Massacre pa rin po yan, kaya naman si Justice Secretary Laila De Lima, pabor daw na maimbestigahan muli ang massacre. Nakatutok si Teresa Andrada. At taamunin ko yung mga justices nating magagaling. At tulungan ninyo ako humanap sa tunay na kriminal dito sa pamilya ko. Ito ang apela ni Lauro Visconde, padre de pamilya ng pinaslang na sina Estrelita, Jennifer at Carmela. Sa pagkakaabsuelto kasi ni Hubert Webb at 6 na iba pa sa kasong Visconde Massacre, ang tanong ngayon, sino ba ang tunay na pumatay sa kanila? Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, tama lamang na muling paimbestigahan ang kaso. Kailangan naman talaga ng tunay na closure dito sa kaso na to. So tutulungan natin within the bounds of law and to the best of our ability as law enforcers. Pag-uusapan raw nila ng NBI kung saan sisimulan ng reinvestigation, pero aminado si De Lima na malaking hamon ito. Sa tagal na ng panahon, 15 years, whatever evidence there are or whatever evidence there may have been would have been gone cold already. Handang sumunod ang NBI kung iuutos ni De Lima ang reinvestigation. Pero sa tingin nito, wala nang dahilan para gawin ito. Di rin daw sila nagkamali sa pagkuha kay Jessica Alfaro bilang star witness. Yun ang talagang nakita naming tamang ginawa. Kaya nga na-appreciate nga ng lower court. Na-appreciate ng lower court yung aming mga ebidensya. Kaya nga kinunbik. Kung matutuloy ang reinvestigation, lahat daw ng anggulo ay titingnan. Kahit ang grupo raw ni Hubert, isasama. Gayunman, pag sila Hubert talaga yon and the 6 other accused who were acquitted, then we cannot run after them in the ordinary courses under the law because nga the double jeopardy, the doctrine of double jeopardy. Kung lumabas naman na ibang grupo ang may gawa ng krimen, dapat masampahan na agad sila ng kaso. Nakasaad kasi sa Revised Penal Code na meron lamang 20 taon para magsampa sa korte ng kasong murder. Naganap ang krimen noong 1991. As in this case, June 29 to June 30, 1991, after June 29 to June 30, 2011, that case can no longer be prosecuted, or no charges can be filed in that case anymore unless there were charges previously filed na hindi pa natatapos. Pero para sa dalawa pang naakusahan sa kaso na nananatiling at large, sina Joey Fillert at Artemio Ventura, maaaring ituloy ang kaso laban sa kanila dahil naisampa na ito sa korte noong 1995. Paglilinaw rin ng Korte Suprema, kahit na-acquit ang grupo ni Hubert, hindi ito nangangahulugang itinuturing na silang inosente ng korte. Nabigulang daw ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt sina Hubert. The prosecution will stand or fall on its own merits. Ang defense of alibi, like denial, are considered to be weak defenses. In this case, the evidence of alibi only takes precedence only because the evidence of the prosecution is weak. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Magkasama raw na magbabakasyon sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado ngayong Christmas holiday. Totoo bang napapag-usapan na rin nila ang kasal? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Pumirma ng bagong movie contract si Dennis Trillo sa Regal Films kagabi. 8 pelikula ang nakasaad na gagawin niya sa kontrata at ngayon pa lang inihahanda na ang una niyang proyekto.
Sila ni Ogie Alcacid ang magbibida sa remake ng hit movie noong 1980s na Mahinhin versus Mahinhin. Obviously, kami dalawa ni Kuya Ogie, bading kami dito. And, pero siya yung mas loud na bading. Ako yung medyo closet queen. Pagkatapos ng contract signing kagabi ay bumalik si Denny sa taping ng Jillian na Mamas Ko Po. Sila ng kasintahang si Jeneline Mercado ang tampok na panauhin sa Christmas serye sa susunod na linggo. Bali mag-asawa kami dito, isa akong pulis na may nawawalang anak na parang si Jillian din. So, tutulungan ako ni Jillian na hanapin yung anak ko na yan. Magki-Christmas holiday sina Dennis at Jen sa Hong Kong. Pagkatapos ng Metro Film Fest Awards Night sa December 26, ay lilipad sila papunta roon. Ngayon kasi hindi lang naman kami dalawa kasama yung mga buong pamilya namin. Nagbubuo na ba sila ng mga plano para sa kanilang future katulad ng pagpapakasal? Napag-uusapan pero hanggang dun pa lang. Pero wala pa naman talagang napupuntahang plano. One day at a time. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. May mainit pa akong chika, Chris Aquino. Iimbitahan kaya si James Yap sa Noche Buena? Ngayong friends na raw sila after their breakup. Susunod na yan sa Chika Minute. Abangan! Lalaki na maril sa isang school meeting sa Amerika. Bukol sa mukha na lumalaki at sumisira sa buto, ano nga ba ang pinagmumulan? At naku, araw ng sweldo, mga regalong pamasko, lalong bumenta sa Tiangge, sa Green Hills. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Are you